touch when she reach, like the angels do. Number 2, pagbabasa ng salita ng Diyos. Maraming tao sa kanilang mga ginagawang tradisyon o anything, religion, ay akala nila nalalapit sila sa Diyos, pero hindi sila nagbabasa ng Biblia, kaya hindi nila nalalaman ang utos talaga at kalooban na kalulugod sa Diyos. Dito lang po natin malalaman yung talagang nakalulugod, nakaka-please sa Diyos. At pag nalaman natin yun at nagagawa natin yung utos ng Diyos at nakaka-please sa Kanya sa bawat pagbabasa natin ng Kanyang salita na nasa Biblia, yun po talaga ang nakakapagpalapit sa Diyos. Kailangan basahin natin araw-araw ang Biblia. Yun ang Kanyang kalooban. Joshua 1:8, meditate His word day and night so that magkaroon daw po tayo ng good success. Kung gusto talaga natin magkaroon ng good success, may blessing ng Diyos, kailangan po ay talagang masipag, masigla tayo sa pagbabasa, pagbubulay. Sabi rin ng 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, sinasabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsasaway, di ba, pagsasaway, sa pagtutuwid sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na yari sa bawat gawa na mabuti. Ang pagbabasa ng Biblia ay nagbibigay ng ilaw kasi at gabay sa ating buhay at nagpapalapit talaga sa ating Diyos. And number 3, ang pagsamba o worship, pag-worship sa Diyos, kasama yung mga iba pang mga Kristiyano sa ating local church, ay nagpapalakas talaga sa ating pananampalataya. Ito yung nagpapalapit sa Diyos sapagkat ito ang talagang kalooban niya, utos niya na hindi lang tayo nagsosulo, kundi meron tayong local church na nakikipag-fellowship tayo, nakakapag-encourage tayo at na-encourage din tayo ng ating mga kapwa mananampalataya. Sa Hebrews 10:25 sinabi, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Ayan ang karaniwang naging ugali na ng iba. Ang buhay, pag kinasanayan ng isang tao na hindi nagsisimba, wala talagang local church, yun na po ang kanyang lifestyle. So dapat maging lifestyle po ang pagsisimba. Sabi nga dito, at lalo pa ninyong gawin ito na samantalang inyong nakikita na lumalapit na ang araw. Ano yung lumalapit na ang araw? Maaring bumalik na ang Panginoong Jesucristo anytime. We are in end times. Nasa mga huling araw na po tayo. So, ang pagsasama-sama sa mga aktibidad ng simbahan ay nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagbibigay ng mga pagkakataon upang makilala at makilalang Diyos sa isang mas malalim na antas. Mas malalim na antas pala yan kung tayo sumasamba kasama ang ating mga kapatiran. Number 4, last but not the least, na talaga namang makakapaglapit sa ating Diyos ay ang pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Pag nakita na natin mga utos at nakalulugod sa Diyos sa salita niya, sa naririnig natin na mga mensahe mula sa preaching ng ating mga pastors, dapat ito'y masunod natin. Ibig sabihin, pagsasagawa na, pag-a-apply na ng kanyang utos at mga nakalulugod sa kanyang paningin. Ang pagiging tapat sa mga utos at kalooban ng Diyos ay nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa Kanya. Juan chapter 14 verse 15, sabi ng Panginoon Jesus, kung ako'y iniibig ninyo, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang pagsunod sa kanyang mga utos ay nagpapakita ng ating pag-ibig sa Kanya at nagpapalapit sa atin sa Kanya. So, ito talaga ang nagdudulot ng closeness sa ating Diyos. Kung gusto nating maging close sa Diyos, hindi talaga kailangan na magpenitensya. Hindi. Number 1, pananalangin, pagbabasa ng Bible o salita niya at pagtamang pag-worship kasama ng mga kapwa natin mananampalataya sa ating local church at pagsunod na talaga ng mga kalooban ng Diyos, sa mga utos ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga ito ay talagang magiging close tayo sa Diyos 100% po. Yun. At mararanasan patuloy natin ang kanyang banal na espiritu, banal na presensya na merong love, peace, joy, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control sa ating buhay. God bless. Train her feet for running. Show her every door and how the windows look.